may galak at pag-asa sa ating mga puso. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa Pentecostes, sinanggap ng mga apostol ang Espiritu Santo bilang tanda ng pagsisimula ng kanilang misyong ipahayag ang Ebanghelyo sa buong mundo. Ang pananatili ng Espiritu Santo ay nagpapatunay na una sa lahat, ang misyon ay nagmumula sa Diyos at gawain ng Diyos. Ito ay pagpapatuloy lamang ng mapagligtas na gawain ni Jesus sa kasalukuyan at sa darating pang mga panahon. Upang tayo maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipong silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asya. Meron pa sa ating mga taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto, at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikiparirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naaakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Pinupuri ka, poong Diyos, nitong aking kaluluwa. Ang Panginoon Diyos kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon tanang yung baguhin. Natatakot mga matay, kungkitin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon tanang yung baguhin. Sana ang iyong karangal ay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha
ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni naman Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit isa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa Kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat pinubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Halina, Espiritu, sinagbuhat sa iyo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala, upang kami mag-usa, kaibigan patnubay, sa aming mananahan, ang tamis ng iyong buhay, ginawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit, lubang banal na ilaw, kami iyong sinayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nanahan, ay walang kaganapan, ang buhay namit dangal. Marumi palinisin, lantay panariwain, sakit namin gamutin. Kami gawing matapat, sa pag-ibig mag-alap, lagi sa tamang landas, tugunin aming lohog, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpala'y ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang patnubay ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama, susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ako sinasabing sa akin, magmumula ang ipahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin po natin ang bawat isa ng isang mapagpalang linggo. Mapagpalang linggo po sa inyong lahat. Ngayong araw, pinagdiriwang po natin ang linggo ng Pentecostes. Pentecost Sunday. Dito, pinagdiriwang natin at pinasasalamatan. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil sa pagbaba ng banal na Espiritu, sa pagkakaloob nito sa mga apostol, sa mga alagad ng Panginoon, at sa pagbibigay sa atin ng misyon bilang isang simbahang Katolika. Kaya nga po mga kapatid, hayaan po ninyong pagnilayan po natin ang galaw ng banal na Espiritu sa ating buhay. Lalong-lalo na po kapag tayo ay nananalangin at nagdedebosyon dito sa ating dambana ng Poong Jesus Nazareno. Unang-una po, sa pagpasok. Pag sinabi po natin sa pagpasok, pag tayo ay pumasok dito sa ating dambana, dala-dala natin ang ating iba't ibang kwento sa buhay. Marahil dito po, ang dami-dami po natin ngayon dito sa loob ng simbahan. At sigurado po ako, hindi po natin alam ang kwento ng bawat isa na naririto ngayon. May iba, masaya, kasi nakalabas na naman ang pamilya, nagkatipon-tipon na naman para magdiriwang ng banal na misa. At pagkatapos ng misa, ay marahil ay may kanya-kanyang plano ang pamilya. Meron naman dito ay humihiling, nagsusumamo sa Poong Jesus Nazareno para sa kanyang karamdaman, para sa kanyang mga pinagdadaanan, sa kanyang mga pagsubok sa buhay. Iba't ibang mukha ang nakikita natin kapag pumapasok sa loob ng simbahan. Kaya nga ito rin ay nagpapaalala sa atin ng karanasan ng mga alagad noong nangyari ang Pentecostes, ang pagbaba ng Espiritu Santo. Sila ay nagkatipon-tipon bilang isang komunidad. Bilang isang komunidad na nais sumunod sa Panginoon, na naghihintay, nagmamasid para sa pagbaba ng banal na Espiritu na siyang magsusugo sa kanila sa kanilang misyon. Nagagabay sa kanila, naaalalay sa kanila sa kanilang misyon. Kaya nga po mga kapatid, hindi nyo man po kilala ang mga nasa tabi po ninyo. Marahil kasama po ninyo sila, pero yung karamihan po dito ay
hindi nyo naman po talaga kilala. Mga stranger sila dito sa loob ng simbahan. Pero tayo ay pinagbubuklod sa isang pagnanais nating magsamba, manalangin, at sumamo sa poong Jesus Nazareno. Pagpasok. At sa pagpasok na iyon, ang galaw ng Espiritu Santo ay nananahan sa ating mga puso. Yun ang unang galaw ng Espiritu. Hindi naman po agad-agad na biglang may mangyayaring milagro. Biglang sasagot, may sagot na agad sa inyong mga panalangin. Pero unang-una sa lahat, nananahan muna ang Espiritu sa katahimikan ng inyong puso. Kasama nyo muna ang Espiritu sa pagpasok ninyo sa ating dambana. Ikalawa, pagkatapos natin pumasok, tayo ay nananatili. Sa pananatili natin, sa pananalangin natin, sa tahimik nating pagbuhos ng lahat ng ating mga panalangin, lahat ng mga ating hinaing, lahat ng mga ating pinagdadaanan sa buhay. Panginoon, pinagdadasal ko po yung aking pamilya, pinagdadasal ko po ang aking sarili, pinagdadasal ko po ang lahat ng naririto na kasama ko ngayon. Binubuhos natin ang ating sarili. At sa panahon na iyon, kasama natin ang banal na Espiritu na siyang nagbubuhos din ng grasya sa atin. Ang siyang sumasama, gumagabay sa atin, binubuhos ang pagmamahal, binubuhos ang kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, mga minamahal kong kapatid, sa pananatili po natin dito sa simbahan, sa dambana, naway maramdaman natin. Hindi man po natin nakikita ng pisikal ang Espiritu, hindi naman po natin iisipin na habang nagdadasal tayo, nakaluhod tayo, biglang may bababang apoy sa inyo, matakot na lang po kayo kung biglang mangyari iyon. Pero sa katahimikan ng ating pananalangin, nariyan ang banal na Espiritu, binubuhos ang pagmamahal ng Diyos. At ikatlo, nakapasok ka na sa simbahan, sa dambana, nanahan na ang Espiritu sa iyong puso, nanatili ka na sa loob ng simbahan. Iba saglit, dumaan, nagpahinga lang, iba talagang taimtim na nagdadasal, nagbibigay ng ilang oras sa loob ng simbahan. Sa hulit-huli, merong paghayo. Hindi lamang tayo nananatili dito sa loob ng simbahan, sa loob ng ating dambana. Ang kilos ng Espiritu Santo ay nagdadala rin sa atin sa labas ng simbahan. Saan po iyon? Sa inyong pamilya, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga makasama, mga kadaupang palad, sa daan kung saan man, sa inyong trabaho. Sinisindihan ng banal na Espiritu sa ating puso yung apoy ng pagmimisyon. Na sa bawat pagpasok, sa bawat pananatili, ay tayo ay mas lalong nabubuhay na magmisyon. Yun ang panalangin ko po, mga minamahal kong kapatid. Kasama rin po ako doon na sa pagdiriwang natin ng banal na misa, mamaya paglabas natin pagkatapos ng misa, naway mas energized tayo, buhay na buhay, at nag-aalab upang magmisyon. Ang nakakalungkot lang minsan, pagkatapos ng misa ay mas inaantok pa tayo. Kasi nga, di natin alam, sa sobrang dami ng iniisip natin, anong oras ba matapos magsasalita ito? Anong oras pa ba matatapos ito? Sana maramdaman natin at maranasan natin at matuluyan nating maintindihan
na dinadala tayo ng banal na Espiritu upang magmisyon. Ang pagpasok at pananatili mo dito sa loob ng simbahan ay hindi lamang para sa iyong sarili. Sinisindihan ang apoy, hindi lamang para sa iyong sarili, pero para sindihan din yung apoy ng inyong kapwa, ng inyong kapatid. Kaya nga po, parte ng ating pananalangin at pagsusumamo sa Poong Jesus Nazareno ang pagsasabuhay ng panalangin na iyon. Ang lungkot naman po sana makita kung biglang pag-uwi natin, mas masungit pa tayo nung bago tayo pumasok sa simbahan. Linggong-linggo, napakainit ng ulo natin. Linggong-linggo, naghahanap tayo ng gulo. Linggong-linggo, kulang na kulang tayo sa pagmamahal. Linggo pa naman ng Pentecostes. Kaya nga po mga minamahal kong kapatid, panalangin natin ngayong araw na ito sa grasya at awa ng Panginoon, naway sa pagbaba, sa pananahan, pananatili at pagsugo sa atin ng banal na Espiritu, mas lalo tayong lumalim sa pagmamahal. Doon nyo naman din po malalaman kung talagang nanahan yung Espiritu Santo sa inyong buhay, kung napuno kayo ng pagmamahal. Kung hindi, kung nagkulang sa pagmamahal, baka kailangan pa nating mas lalong palalimin ang ating panalangin. Baka kailangan pa natin mas lalong kumapit sa grasya ng Espiritu Santo. Paano kapag sinabi ng iba, naku, di naman ako karapat dapat magmisyon. Sino ba naman ako para magsalita? Magsasalita ako halimbawa, uy, wag ka nang mag-ano ng iba't ibang bisyo. Wag ka na kung saan nagpupunta. Pero alam mo sa sarili mo, ginagawa mo rin iyon. Sino ba naman ako para magsabi sa ibang tao? Pero yun ang regalo ng banal na Espiritu sa ating buhay. Bagamat hindi karapat-dapat, tayo pa rin ay sinusugo ng Panginoon kasi naranasan natin paano tayo kinaawaan ng Panginoon. At yun ang nais nating ibahagi sa ating kapwa. Pagpasok, pananatili, at paghayo. Ang galaw ng banal na Espiritu, ang ating pagdedebosyon sa Poong Jesus Nazareno, ang siyang laging bubuhay sa atin araw-araw. Araw-araw nating nararanasan ang Pentecostes sa loob ng dambana at paglabas natin, pag-uwi sa ating mga pamilya at mga mahal sa buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, itaas natin sa mapagmahal na Diyos ang ating mga kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, manatili nawang
tapat na saksi ng banal na espiritu, si Papa Leon, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga laiko, sa bawat pasiyang ating gagawin at landas na tatahakin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga lingkod bayan, maghari nawa ang espiritu ng katotohanan sa kanilang mga puso upang makapaglingkod sila ng tapat at mahusay sa mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding pagdurusa, makahanap nawa sila ng kaginhawaan at kaganapan sa pag-ibig at pagkalinga ng mga taong pinakikilos ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming mahal na mga yumao, patuloyin nawa sila ng walang hanggang kaligayahan at kapayapaan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, pag-alabin mo ang aming mga puso sa apoy ng iyong Espiritu upang kami makapamunga tungo sa pagtatatag ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at pagdingap ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo ngayong ginaganap ang paghahaing ito, na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Hesukristo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Hesukristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga tanong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ay dinadakila, Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong kababaang loob at pagmamahal po tayo na manalangin bilang magkakapatid sa ating nagmamahal na Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa punto pong ito, nais ko pong ipakilala sa inyo ang bago nating diakono na mananatili po sa atin. Siya po ay one step before priesthood, kaya we will pray for him. Ang nagbigay po ng homilya sa atin, si Reverend Marion Makiraya. Reverend, welcome po. Bigyan natin ng welcome. Ayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang Diyos Ama ng Kaliwanagan ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bilang apoy na lumapag sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad kapag lubos na sumikat ang liwanag na magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbibigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya, ay siya nawang magpanatiling kayo'y nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.